So this is actually my first time to record our meeting. Hindi ko sure kung saan siya mapupunta. But I try my very best para maging maximize natin yung full potential ng Google Meet, no? So in here, let's try to check this one, no? Close ko muna yan dahil ko kino-close. Tapos, yan, ko-close ko muna to. Dahil ko kino-close. Okay, so let's try to review some of the topics that included in the second part ng ating examinations. So, just want to ask kung nasagutan niyo na yung exam. Nasagutan niyo na ba? Hindi po. Okay, thank you. So, madali lang naman, di ba, yung first part? Sobrang dali. No, so next, bali siguro mga Wednesday ako mag-start ng ano. Okay, so let's talk about network backup. This is very important as far as our chosen profession is concerned, because backing up, is essential, nowadays that we experience a new normal situation. Right now, we use digital platform, para magkaroon tayo ng tinatawag nating learnings, So yung face-to-face, hindi pa natin sure kung kailan may implement yan. May mga sabi-sabi or mga kwento-kwento or mga lumalabas sa mga Facebook na possibly on next year. Pero syempre, kung mas magiging disiplinado ang mga tao, para hindi tayo mahawa ng COVID, magiging mamamatay din yung COVID. So until such time na magkaroon tayo ng face-to-face. So I encourage you guys na always stay safe, healthy, para at least kahit papaano, if ever na dumating yung inihintay natin, at least kahit papaano may implement natin yun ng maayos. So network backup is very important because let's talk about backup. What is the first thing that comes on your mind when we talk about backup? Anyone? Si Kuya Christian, ano ba ang dating sa iyo ng backup? Yung magkakaroon ka po ng reserve in case na magkaroon ng problem. Kunyari, sa ginagawa ng mga ads, diba? Nagre-reserve po sila ng food kapag may ulan. Parang ganun din po sa files. Kunyari, mawala yung isang file mo, at least meron kang reserve na magagamit mo. Wow, okay, thank you. So bigyan natin ng ng 100, Bigyan natin ng recitation na 100 si Kuya Christian, So mag-share pa ako ng mga tatanong tayo para at least so meron tayong recitation ngayon, So maganda yung binigay ni Kuya Christian, Makabebe, di ba? Yes. Tama ba? Yes, okay, Makabebe, okay. So 100, Ang ganda nung niya, ang ganda nung insights na binigay niya with regards to backup. So, pwede pa tayo magtanong kay Ate Cristal. Ate Cristal, are you there? Nandiyan ba si Ate Cristal? Miss Bernardino, are you there? Ay, nandito po. Sige po. How would you explain the word backup based on your own opinion? Parang extra copy po para in case po na yung original copy nyo po mawala po. Meron ka pa pong reserve para hindi po maapektuhan yung progress nyo po kasi. Basta yun. Ang ganda, Thank you, Tama yan, Kasi especially kung meron kayong case study, meron kayong capstone or thesis or anything na parang requirements or kahit hindi na lang sa requirements, halimbawa meron kayong mga bagay na for example, yung flash drive nyo na isama sa washing machine. For example sorry for the word hindi ko naman pinagpe-pray yung ganon. Kasi syempre, di ba minsan naibubulsa natin yung ating flash drive. Tapos kapag nilaban yung ating mga pantalon, shorts or something, hindi natin natanggal yung ating mga gamit sa bulsa, tama? What if yung ating USB flash drive, itatag nating UFD, is that in good condition? And ano yung magiging natin, yung parang tinatawag nating plan C or plan B na tinatawag, kung meron kang backup, at least napakagandang solusyon na yung progress nung ginagawa mo, tuloy-tuloy. Hindi yung parang magbaback to zero ka, tama ba, Ate Cristal? Parang ganun ba yung gusto mo sabihin? Opo. Okay, thank you. Okay, si Ate Melchi, are you there? Yes, Is Dasilio? Okay, sige. Ano ba yung pagkakaunawa mo sa salitang backup? Para po sa akin yung backup,
Bale based on my experience, ginagamit ko po yung backup sa as a support or parang reserve, ganun sir. Para pag in case na nawala po yung file ko, minsan kasi nawawala or minsan po nagkaka-virus yung isa kong flash drive. So, nagba-backup ako sa ibang flash drive or sa sa Gmail, sinesend ko. Para po Ayun, pag oo. ganun, meron po akong babalikan, di po ako mag-uulit sa umpisa. Tama, oo. So, ay, very good din yung ginagawa mo. You're using tertiary storage device, yung paggamit ng online account. No, very good yan, no? Ang ganda ng ang ganda ng mga experience niyo sa salitang backup, no? Okay, so tawag pa tayo ng isa. Siguro, pwede ko bang tawagin si Mr. Fernandez? Sir. Okay, sige. Aside dun sa mga sinabi ng tatlo nating kaibigan, so mamaya magtatawag pa po ako para additional grade to kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo pag nakasampung 100 kayo na oral recitation merong mga additional yan, no? Ano ba yung pinaka parang idea mo sa salitang backup aside dun sa mga sinabi ng tropa kasi bibigyan kita ng 100% kung tama yung iyong may bibigay na insights or any idea, experiences regarding backups. Ako po sir, nagbabackup po ako sa Google Drive ko po. Tapos Very good, very good. Para ma-share tapos accessible sa iba kapag may kailangang mga documents or files for classmates or profs. Tapos katulad ng sa inyo sir, yung sa attendance niya sir, nilalagay ko siya sa OneDrive para i-share ko na lang po sa inyo kapag kukunin niyo na po. Opo, very good, tama. Ang ganda nung doon sa mga experiences niyo, no, at least doon sa mga iba nating kaibigan na medyo hindi pa sila well oriented in relation to the word backup. At least yung mga insights ninyo, no, malaking maitutulong ito kasi basically gumagamit tayo ng primary storage device, yung hard disk, yung secondary, yung mga peripherals, then yung tertiary, yung paggamit ng online platforms sa paggamit natin ng backup, malaking tulong talaga yan. Pero guys, ang binabackupan lang natin dahil ang pinag-uusapan natin ay computer, mga files lang po. Wag po natin backupan yung ating mahal sa buhay, yung mga girlfriend tsaka boyfriend kasi mahirap yan. So, kasi pag ayaw ko na siya, may backup po ako no? Wala tayong ganang pinag-usapan. So, ang binabackupan lang files, hindi boyfriend tsaka girlfriend. Okay, so pag-usapan natin yung tinatawag nating network backup, no? So, ano ba yung backup, no? Backup is a good precaution in case something should go wrong. No, kasi nga talagang kung may backup plan ka, tulad ng nawalan tayo ng kuryente, kahit pa paano kung meron kang emergency light or sabi natin meron kang power bank, at least kahit pa paano may pagkakataon kang ma-charge yung iyong cellphone, kung madilim, at least kung may emergency light ka, no, kahit pa paano may konting liwanag, no, na maaninag nyo sa bahay ninyo kasi recently, di ba, because of actually napakaraming typhoons na na-experience ng ating country, no? Talagang inabot talaga tayo ng talagang power outages, tapos yung internet connections natin nagkaroon din ng problem because of yung tinatawag nilang ongoing national maintenance. Actually, hindi lang siya local maintenance, it's national maintenance kasi some part of our country medyo may problem pa rin sila sa communication lines. No, kaya nga kung meron kang kahit papaano, yun nga, medyo sad to say, talagang dyan sa Cagayan, kawawa yung mga kababayan natin doon. Kaya nga ako, dinadagdag ko pa rin sa mga prayers ko na talagang sana matapos na itong yung problem na na-experience natin ng buong 2020 and one of them, isa rin ako sa mga naging biktima ng 2020, no? But despite those things, sabi nga natin, let's look on the brighter side, no? Kaya tayo may backup kasi kahit papaano, hindi tayo magwo-worry na ang isang bagay ay, let's say, kung alibawa, lalo yan, kung cases man yan or any documentations, ang hirap mag-back to zero, especially if you're about to present your thesis tomorrow. No, napakabigat na yan. Kaya kung wala kayong backup, yan ang problema natin. Okay, so items to do when considering network backups. No? So, syempre, naka-network backups tayo. Sir, bakit network backups? Because our course assigned is network management. Ito yung subject natin. So, first is set a backup schedule. Kailan ka ba magba-backup? No? Kasi mahirap kung hindi mo alam kung kailan ka magba-backup, ay sige, sa susunod na araw na lang. Paano kung ngayon yung naging problema, 'di ba? Kaya nga
especially kung ikaw ay nasa mga multinational companies after you finish your chosen profession as BSIT here in Cavite State University, Bacoor City Campus. No, ang una nating rules is kailangan laging may backup yung mga transactions. Actually, kapag nasa company ka, no, especially when I was nung nagte-training ako, no, meron kasi akong training na experience when I was in college, no, yung second course ko, kasi during my second course kasi, yung mga kaklase ko kasi noon, mga administrator na sila. And nagkaroon ako ng mga, actually hindi ako naging empleyado ng company nila, pero nagkaroon ako ng unofficial training na libre pagkain, ganyan, etc. Hindi siya OJT kasi yung second course ko walang OJT yon. Yung first course merong OJT, no. Actually hindi siya tinawag na OJT when I was in college. It's SIT, no, Supervised Industrial Training. Kasi in TUP Manila, we don't have the word OJT. Hindi OJT yung term namin, it's SIT, no. Ewan, kasi hindi ko alam bakit SIT yung term nila, no. Then, syempre, doon sa second course ko, sa TUP, the same school, TUP pa rin, ito yung course na, kumbaga, yung mga kaklase namin, o yung mga nag-aaral sa, kumukuha ng course na to, hindi na po ito actually, hindi, parang wala na itong minor subjects. Ito po yung mga courses or subjects na kung saan ang mga kaklase mo mga professionals na. Kasi during that time, when I was in college, second course, 22 years old po ako, ang mga kaklase ko ay 37 years old, mga network administrator. And sila nag-train sa akin regarding this one. And ito ay, I've started teaching this topic, no, way back year 2005. No, it's been 15 years, no? 15 and a half years ago, no? Kasi nag-start kong ginawa ito 2004, no? So second is determine data to be backed up and its importance to determine a backup schedule. Kasi hindi ka basta magbabackup, baka mamaya, lalo na kung ikaw ay ordinaryong tao, ang ibabackup mo baka yung mga may virus, no? So you have to consider first ano ba yung mga kailangan mong i-backup, ano yung hindi mo dapat i-backup, or lahat ba sila i-backup mo, baka kumain lang naman ng storage. No, this is somewhat similar with what we experience, no? Yung iba pag nagbabackup, pare-parehas ang file name, no? Hindi dapat ganon. So siguro yung mga susunod nating pag-aaral, ituturo ko sa inyo yung ilang mga bagay na kailangan natin i-consider, especially pag nagbabackup tayo ng ating mga thesis or any type of documentations. The third one is determine backup methods. No, yung backup methods, meron tayong tinatawag na incremental backups tsaka decremental backups. No, yung media na gagamitin natin. So media is plural, ang singular niyan is medium. Saan mo ba siya ilalagay? During that time, pwede ka ba, since we're talking about network, no, pinag-usapan natin dito sa cloud, gaano ba kalaki yung storage na gagamitin mo sa isang particular day. No, kasi even CCTV, dapat binabackupan yan. Kaya lang after several months, saan nila inilalagay yung storage? No? Or nire-reset na ba nila? Paano kung kailangan ko ng kopya ng CCTV a year ago? Sir, kasi every 3 months nagdi-delete po kami. Ay, patay tayo dyan. Especially sa barangay, sorry for the word, ano yung assurance natin sa barangay na may CCTV na meron silang backup plan, especially sa CCTV, nila, yung mga nakaka-capture nila. No? Sorry for the word, no? Hindi ko naiisip na may backup sila ng mga CCTV footage. The third one is yung equipment to use. No, ano yung gagamitin natin sa pagbabackup? May server ba tayo? No, pero syempre, kung ikaw nasa multinational companies, yan yung una nilang binibili. No? So, backup methods includes full backup, file copy, backup change files without marking files as backup, or what we call differential backups, or backup only the files that have changed since the last backup and mark them as backup incremental backup. So, meron tayong dalawang uri, no? So, tingnan natin isa pa, no? Determine where to store backup information such as safe. No? Teka lang, ano ba yung content ng binackup mo? Sir, kasi ito po yung transactions po kahapon. Anong oras 'yan? Meron changes. No? Nag-system restore. Actually, sa company, hindi ka pwedeng basta mag-format, hindi ka pwedeng basta mag-backlist, hindi ka pwedeng basta mag-install. No? Kailangan meron yang parang kumbaga sa atin, kapag gusto mo magtinda, kaya meron kang license to operate. No, may lisensya ka. Kumbaga merong tinatawag na parang memorandum yan. Hindi ka basta magba-backup, hindi ka basta magba-format. No? Sige, backup mo yan. Ayan.
Saan pa ibabackupan ko? Naku, patay. Kung hindi ka nagbasa ng manual bago ka maging empleyado, no, wala kang karapatang mag-question. Kaya ka, syempre, bago ka maging isang empleyado sa isang multinational companies, first is basahin mo muna yung manual, yung guide. Napakahalaga po niyan, no? Test the backup and restore capability of the backup system and its media to be sure it really works. No, so right now kasi guys, kung hindi mo itetest yung backup mo at ang na-backup mo pala ay may problema, nako, paano kapag sabihin natin nag-crash ang iyong application, nag-crash ang OS mo? Nako, hindi ko, patay, alis wala ka na. So, hindi ka pwedeng basta na lang gumawa ng isang bagay nang hindi ka nagte-testing. Tayo, di ba kapag nagpa-program tayo, siguro naman nagpa-create kayo ng mga programs. Kapag hindi ka nag-test, imposible yon. Di ba? Kasi tinetest muna natin eh. Kapag meron kang alpha testing, meron kang beta testing, pag nag-create ng program, right? So, napaka-importante niyan. Then, maintain backup logs. Oh, ano ba yung mga logs na yun? Okay, nag-backup ako nung makalawa, nag-backup ako kahapon, nag-backup ako nung last week, anong time, may logs kayo. Importante yan. No? Kung gusto mo, logbook, syempre pag multinational companies, hindi na logbook yan. No? Depende na yan kung ano yung ano niya. Then create and maintain a disaster recovery plan. Rotate tapes, so kung magnetic tapes ang gamit nyo, you need to rotate tapes so you could recover your data if your server room or main place of operation was destroyed. Napaka-importante niyan. No, lalo yung nangyari sa Japan, nagkaroon ng tsunami. Actually, they use parang isa sa mga ginagamit nilang snapshots. Hindi screenshots, it's snapshots. Ginagamit yun sa virtualization. Split seconds nung tsunami, no? Nakabackup yung ano nila sa cloud computing, solid na ibigay kaagad. Split seconds ha. Pagka wala ng kuryente, nandoon kaagad. Eh, gaano pa naman kabilis ang kanilang bandwidth? Gaano pa naman kabilis ang internet nila? Kasi may nakapagsabi nga sa akin before nasa 100 Gbps daw sila, gigabits per second Eh, ordinaryong tao yun. Eh, paano pa yung multinational companies? Gaano kabilis, di ba? Take note 100 GB Gbps tayo, Mbps pa lang, di pa tayo maabot ng 100. Di ba? O, ilan po ba ang bandwidth ng Converge? Per month? Ilan ang bandwidth? Sino ang gumagamit ng Converge? PLDT ba gamit niya? Yes, Jobyal. Converge ang gamit niya? Opo. Yung lowest po ata 15 Mbps. O 15 Mbps, di ba? Sa Japan, Gbps, gigabit per second. Now take note, kapag small nga pala yung B, always remember kasi baka pumasok yun sa mga multiple choices ng exam. Kapag small yung B, bits. Pag malaki, bytes. Always remember that kasi kaya pag nakakita ka, Mbps. So capital lahat, dapat small. Sige, small natin, yan. Pag ganyan, megabytes per second, no? Kapag ganito naman, Mbps, megabits per second. Clear ba sa atin yan? Clear? Okay. Opo. Okay, thank you. Pag small yung B, bit. Pag malaki, byte. Okay. So, let's proceed, no? Next. So, ito yung first method, no? Ito isa sa mga method, no? Na gagamitin. One source, multiple destinations. Maganda to. Kasi marami kang backups. Kaya lang, marami kang gastos kasi marami kang paglalagyan. Pero ibig sabihin, halimbawa, meron kang 5 file, yung server mo. 5 sa client 1, 5 sa client 2, 5 sa client 3. Pangkaraniwan nangyayari ito sa roaming profile nung unang panahon. No? Okay. So, one source, multiple destinations. Okay, let's proceed with second one. No? Bago natin proceed, no, pag-usapan muna natin, backup sources are on one computer and the backup destinations on other computers. Yun ang rule. No? So, ganun yung pinag-usapan natin. One source, multiple destinations. So, syempre, kapag nagbabackup ka, syempre, nakakompress naman yan. No? Okay, next. One source, multiple destinations. No? Gumagamit din sila ng CD-DVD before. Pero syempre ngayon, bira nang gumamit ng CD-DVD. Pero usually, ginagamit pa rin talaga yan eh. Actually, BD na pala gamit nila. BD. Bravo Delta. Saan ng BD? Blu-ray disc. No? Kasi syempre, CD-DVD, mas bababa yung capacity. Yung BD kasi,
meron double-sided eh. Pwede ka mag-burn sa isa, tapos pag binaliktad mo, pwede ka pang mag-burn ulit. One source, one destination. Kung anong laman ng server, ganun din yung laman ng laptop. No? So, bigayan sila. So, backup sources are on one computer and destination is set to another computer in the same network. For example, you have your HD pictures on your laptop, no? And want those backup to your desktop. So, pwede yun. This is somewhat similar with Sync, Google Sync. Diba? Yung kapag may Google Drive ka, tapos, tsaka yung OneDrive, no? Pwede mong ilagay dun sa directory or folder na yon. So, pwede mong ma-access with your mobile phones, tablets, no? Any other computers na gumagamit doon. Pero make sure to log out. Don't forget to log out your online accounts. Always remember that. Clear ba sa atin yan? Okay. Next is, tika lang. Okay. Next is, tignan natin na multiple sources, one destination. Ang ano lang dito, ang point lang dito, kung multiple sources, one destination, nabaka po lahat ng kopya ng lahat ng clients. O, papunta sa server. But make sure na meron kang, kaya nga before, nung unang panahon, nung mga early 2000, no, meron tayong tinatawag na PDC. No, meron siyang tinatawag na PDC. Sorry. And BDC. So, yung PDC is Primary Domain Controller. Then the other one is BDC, Backup Domain Controller. Yan. So, may primary, merong backup. So, nakuha natin guys yung acronyms. Don't forget that kasi baka pumasok sa exam. No? Baka magkamali tayo. Okay. Clear ba sa atin yan? Okay? Ate Rosemary? Okay. Yes po, question. Okay. Next. Okay, so backup destination will be stored on one computer from sources that are located on several computers. Nangyayari sa mga call center kasi kung ano yung mga backups mo, para if ever yung client 1, nasira yung computer niya, bubukas siya ng bagong client, pupunta siya sa client 4, pero yung files niya client 1, parang ganun. So, pag ibig sabihin, ito yung mga yung tinatawag nating tinatawag nating before is roaming profile, no? Roaming user, no? Pagdating ng bagong OS ng server ng Microsoft Windows, tinawag na siyang folder redirection. No, tinawag na siyang folder redirection. Saan yun? Ibig sabihin, magagawa natin yan sa laboratory. No, gagawin natin sa laboratory. Ipag-pray nyo guys, no, na magkaroon na tayo ng face-to-face. And sooner or later, no, kapag nagamit natin yan, nako, Diyos ko Lord, nagamit yan, nako. Sabi ko sa inyo, no, mapapamura kayo kay Sir Jeff. No, para mumurahin mo Sir Jeff. Nako, Sir Jeff, kung hindi dahil sa inyo, no, eto na ako ngayon. No, marami ako guys na naging estudyante na naturuan ko sa laboratory na hindi ko sinasabing na-inspired, no, pero several years, no, after ko sila maging estudyante, mga network administrator, information assurance, hindi sila nag-focus sa ibang siguro dahil ang napabigay sa aking course or subject ay talagang field of specializations ko na naibigay ko talaga. And sabi ko nga, always remember, no, sasabi ko sa estudyante ko, don't be like me. Huwag niyo akong gayahin. No? Huwag niyo akong gayahin. No? Don't be like me, be better than me. Dapat mas higitan niyo ako. Kasi yung technology na inaabot ko, old school, pero gawin yung pundasyon ng old school para magamit yung new trends of technology. No? Okay, so in here, ito itatag natin cloud computing. Sa cloud computing, may server, may virtual desktop, virtual software platform, applications, storage data, no? So, pwede kang gumamit ng mga devices mo. So, the first one, may printer ka, router, ito yung nagbibigay ng DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Tapos gamit yung mga mobile phones, no, kaya sa online platform to tayo nag-online online class, cloud computing ang tawag sa ginagawa natin ngayon. So kayo yung end users, tayo yon. So ibig sabihin sa tulong ng one of them is yung Google Drive, no? Sa tulong ng Google Drive, actually even Microsoft meron din, kaya lang kasi siguro well-oriented,
well-oriented lang ang mga tao sa paggamit ng open source, google.com. Even in Microsoft, gumagamit din ng libre. Kasi kami, before, noong mga 2008, 9, 10, 11, 12, 13, ang gamit ko talaga Microsoft, no? Although gumagamit din ako ng Google Drive, pero parang mas naging ano ko yung Microsoft OneDrive. Dati ang tawag pa nga nila doon is SkyDrive, eh, no? Okay, so what is cloud? Computing as a service over the internet. So cloud computing, sabi ng IBM, often referred to as simply the cloud, is the delivery of on-demand computing resources. Everything from applications to data centers over the internet on a pay-for-use basis. So, to maximize the full potential of cloud computing, talaga may bayad yan. Pero, syempre, kapag walang bayad, yung mga libre lang, pangkaraniwan 15 gigabytes lang magagamit, especially in Google Drive. No, even in OneDrive, 15 gigabytes lang. Pero if you want to use the full potential of it, no, if you want to maximize the full potential of it, no, kailangan talaga may bayad talaga. No, kasi yung multinational companies usually talaga nag-i-invest sila sa ganito. No, sir, pwede naman po yan sa pwede naman po yan, let's say here in our institutions gumamit ng gumawa po tayo ng marami pong shared drives, kaya lang guys kasi how are we going to maximize the full potential kung puro ganun yung gagawin natin. So parang hindi mo pa rin talaga mabuo, no? Kasi yung ibang features, lagi kang ko-connect sa mga libre. And what is the assurance na secured yung ginagawa mo? Okay. So, meron pa tayong mga rules. Ito, isa pa to sa mga cloud computing. Na kahit pa paano is yung infrastructure mo, yung platform mo, application as a service, platform as a service, infrastructure as a service, na ma-maximize mo kung yung mayroong bayad. Kaya sa mga multinational companies, no, isa sa mga sinasabi ko guys, kapag kayo nakapagtrabaho sa multinational companies as one of your, pagpalagay natin first job, kasi yung iba kasi hindi na first job yun kasi yung iba nakapagtrabaho na bago sila take ng BSIT, meron sila naging trabaho na related din sa IT or sa computer world. So, kailangan talaga, kahit sabihin mo ikaw, web developer, programmer ka, kailangan ma-experience mo yung mga ganitong bagay. No, kaya lang talaga here in the Philippines, the bandwidth is too, I'm not saying sobrang bagal, no, pero merong isang pag-aaral na nag-number 2 tayo sa buong mundo. Sa pinakamabagal lang internet connection. Ako, Diyos ko Lord, alam niyo, parang ang sakit sa loob. Nag-number 2 tayo, no? Sa pinakamabagal na internet sa buong mundo. Napakabigat, no? If I'm not mistaken, that was a couple of years ago yata, parang ganun. Basta nabasa ko yun. And yung nag-post noon ay isa sa mga pinakasikat na hindi sila vlogger sites parang nagbibigay sila talaga ng informations, no, sa buong mundo. Na talagang sila yung isa sa mga nagse-survey, ganun. So, yon. Meron po ba tayong natutunan guys pagdating sa backup? Okay, kung meron tayong natutunan ngayon sa pagba-backup, no, pag-usapan natin yung, teka lang, let's try to check. Hanapin ko kasi yung TCP/IP, no, kasi napakalaga nito TCP/IP. Yun, okay. So in here, malapit na kasi tayong magkaroon ng ng mga rules. Are you familiar with TCP/IP? Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Familiar ba tayo dito, mga kaibigan? Familiar tayo? Familiar ba tayo? Hindi. Si Ate Angel nandiyan ba? Wala ba si Ate Angel? Si Ate Danica nandyan? Okay. So, familiar ba tayo sa TCP/IP? Or narinig na ba natin yung TCP/IP? Yes po, Ate Danica. Speak louder. Wala po yata siyang sounds. Audio, may problem. Sir, narinig ba ako? Yes. Go ahead. Sir? Yes, go ahead. Ate Danica. Do you have any idea about the word TCP/IP?
Ay, ang alam ko lang po din sa IP Internet Protocol yung ginagamit po natin yung internet. Paano natin siya ginagamit? Sige. Paano ba? Hindi Hindi ko alam, sayang sir, to. Ano to? Recitation to. Dagdag grade From to. route, Paano yun? Yes. yung IP Internet Protocol. Ano ba yung pagkakaunawa mo sa TCP/IP? Ang alam ko lang, sir, yung TCP/IP, parang sila TCP/IP, yes. yung nagbe-bridge para makapag-internet yung mga gumagamit. So, paano kung walang TCP/IP? Wala na tayong internet? Meron naman, sir, pero di ko alam, sir, paano magagamit eh. Sige. Sige po. Sayang kasi may grade eh. No? Yes, okay. Sige, okay lang. At least meron kang konting insights. Anybody knows about TCP/IP? Sige, hindi mo na ako magtatawag ng name. Pero anybody knows? Yung mga may familiar dyan sa word na TCP/IP. Nandiyan ba si Ate Hana May? Si Eva? Nandiyan ba? Si Kuya Jonel? Nandiyan? Sino ba nakakalam? Si Kuya EJ? Si Mr. Tado? Kuya Jovial? Si Kuya Christian? Baka familiar kayo sa TCP/IP. So, wala? Wala pong familiar? Okay, so kung medyo medyo naguguluhan pa kayo sa word na TCP/IP, let's proceed with this topic, no? So, this section briefly discusses TCP/IP, no? A common protocol method used to interconnect computers together, and also servers as the default protocol for accessing information over the internet. So, ibig sabihin, kapag wala ka palang TCP/IP, wala kang internet kasi nga yung meaning ng I doon sa word na TCP/IP is internet, no? Kasi before wala pa silang internet, so hindi iba yung protocol na ginagamit nila, no? Okay, so at the end of this section, no, so we should be able to list the three main features of TCP/IP, identify on a given diagram the relationship between the OSI. When we talk about OSI, this is open source. Open Systems Interconnect. Kasi the first meaning kasi ng OSI is Open Source Initiative, no? So the second one is OSI, no, yung tatawag nating Open Systems Interconnect, which was actually developed by ISO, International Organization, Standards Organization. Actually, the word ISO kasi there's no exact meaning in English. Kasi it's, if I'm not mistaken, French word siya. No, pwede siyang ISO, International Standard Organization, International Standardization Organization, International Organization for Standards. Parang yun po yung inaano nila sa word na ISO. So siya po yung gumawa po ng OSI model para sa mga various layers ng TCP/IP kasi we have 7 layers of OSI model eh, no? Na na-discuss to, if I'm not mistaken, doon sa prerequisite, yung network fundamental, supposedly. So explain the difference between a physical and logical address, discuss reasons why TCP/IP hosts must have unique configuration. Just like what I've told you, no, dati na kailangan ng IP address ay unique dapat, ganun din ang computer name, tsaka yung tinatawag natin physical address or what we call the MAC address. Now, given a set of TCP/IP addresses, determine which class the address belongs to, given a specific type of application. Nandiyan yung tinatawag nating UDP, o yung User Data Protocol, Datagram Protocol. Then yung TCP, yung Transmission Control Protocol. So, describe the function of Domain Name Service, yung DNS. Kasi ang DNS, ay isa siyang, DNS kasi basically, ito yung tatawag natin Domain Name System. Tapos, kapag service siya, Domain Name Service, na ang nagpapatakbo dyan, DNS din, Domain Name Server. So, define the term socket, and given a list of standard network commands, describe their use, and give an example. So, yung Unix pala ang nagpagawa pala. Ang Unix kasi, ito yung tinatawag natin Uniplex Information Computing Services, na kung saan ito yung first operating system na na-develop noong 1969, no, sa tulong ni Dennis Ritchie at ni Ken Thompson. Sila yung, para ma-interconnect to, ginamit nila yung TCP/IP, yung tinatawag nating Transmission Control Protocol, Internet Protocol.
So this type actually protocol mechanism that is widely used by large network worldwide to interconnect computers of different types. Before, hindi ito ginagamit ng Microsoft kasi ang Microsoft has its own protocol. Yung tinatawag nating NetBEUI. Yung NetBEUI kasi tinatawag nating Network Basic Input-Output System Extended User Interface. No? Pasensya na kayo, medyo marami tayong kabisadong acronyms. Kasi as computer course, dapat, ako hindi ko naman kasi dati talaga, may mga panahon na nakakalimutan ko itong mga abbreviations na to. Pero minimum na dinidiscuss ko sa mga bata for entire year, sa isang taon is hanggang 5,000 acronyms. So, yun. Dahil dalawa yung hawak ko sa ibang sections, umaabot talaga ng 1,000 yung naituturo ko. Kaya, since network management, I'm not sure, siguro baka abutin tayo ng 800 acronyms na kailangan kabisaduhin. So, protocol is a set of rules that govern. Take note what is protocol, no? What is protocol? What is TCP/IP? No? Ito yung set of rules. No? Set of rules, no? Yung protocol kasi nagyagamitin natin ay TCP/IP. So, ibig sabihin, pag sinabing set of rules, meron kang mga policy na pwede mong panghawakan, pwede mong implement sa isang computer para makapag-connect sila sa isa't isa. And one of them is the use of TCP/IP. No, nagpapasalamat ako Ang galing talaga ng Unix, no? Sila talaga sa dami ng mga protocols, nandiyan yung IPX/SPX, yung Internet Network Protocol Exchange, Sequence Packet Exchange. Nawala yung NetBEUI. Nangibaba pa rin yung TCP/IP. No? Sobra Kasi, tingnan nyo, can reliably exchange data on an interconnected network. It also provides a consistent set of application programming interfaces. Okay, meron bang gustong magtanong sa akin ano ba yung API o wala naman? O familiar kayo sa salitang API? To support application development. This means that software programs can use TCP/IP to exchange data. Meron ba kayong questions? Ano ba yung API? Or na-discuss ito sa iba yung mga courses or subjects? Or baka meron kayong gustong i-question, idagdag? Wala naman. Hindi po namin alam, sir. Okay, so yung API ganito, guys. Halimbawa, gagawa ka ng isang system, no? Yung API, no, parang siya yung daanan para makapag-usap tayo. Kunyari, gusto mong i-connect si cellphone tsaka si laptop. No, gagawa ka ng system na i-connect mo si laptop tsaka si cellphone. Ngayon, paano ka makakagawa ng system na kapag ginawa mo kay laptop, dapat magre-react kay desktop, magre-react kay cellphone, magre-react sa TV. So, yun yung tinatawag nating API. Siya yung daanan, bridge. No? So, tulad ng halimbawa, sir, kasi gusto ko sanang gumawa ng system. Kaya lang gusto ko sana, sir, yung laptop ko pwedeng mag-text po dun sa mga, kasi sir, gusto ko sana gumawa ng automated system na kung saan, kasi sir, halimbawa, meron pong tawag dito, sir, magba-brownout po kasi bukas kailangan po kasi ng maintenance. Ngayon po, gusto ko sanang dito sa barangay namin, makakagawa ko ng automated system na para pwedeng tulungan ko yung mga kabarangay ko na pwedeng na mawawala ng internet connections. Ano po bang gagawin natin? So, kukuha ka ng API. No? Kukuha ka ng API. So, yung API, usually may mga downloaded naman yan sa internet na kung saan yung system mo, pwede mo i-connect yung API na yun doon sa ginagawa mong system para makapag-text yung laptop mo kahit na siya ay wala pong SIM card. Nakukuha niyo yung idea? Yun yung API. So, halimbawa, sir, kasi gusto ko sana gumamit ng Raspberry Pi na kung saan, sir, kapag may alert level, tataas po kasi, sir, yung, dahil medyo mababa po yung lugar namin, na kapag na-detect po niya, yung water, yung tumataas po yung tubig, mag-a-alert po. Di kailangan mo pa rin ng API na sa Raspberry Pi, papunta dun sa laptop mo, papunta dun sa yung water level sensor, yung mga ganon, yung water sensor. Kasi, syempre, paano mag-uusap si sensor, tsaka si Raspberry Pi, tsaka si computer mo kung wala kang application programming interface? So, nakuha yung idea, guys? Halimbawa, sir, kasi gusto ko sana, yung aking transaction, sir, pwedeng magbayad online. Di gagamit ka ng API, para pwede siyang magbayad kahit wala siyang credit card. Nakuha niyo yung idea? So, sa tulong ng TCP/IP, nakakapagtulungan po sila. So, since medyo konti na rin oras natin, ko muna, dadaanan na lang, balikan na lang natin yung iba.
So, meron tayong tinatawag na classes of IP address. So, familiar tayo sa number system, di ba? Sa binary, octal, decimal, hexadecimal. Are you guys familiar with number system? Opo. Okay. Apo. So, if you're familiar, so sa class A, no, ang ginagamit nating IP address, so let's talk about here, no? Kunyari to. Yan. So, meron po tayong IP address using network connections and I'm using Ethernet, no? Bakit may ganito to? B Internet switch. Okay. Virtual. Okay. So, ito po yun. Nakikita niyo po yung aking computer? Display natin. Nakikita? Opo. Okay. So, in here, let's talk about this one. Then, okay. Sabi niya, ang pwede nating magamit, sabi dito ay 0 hanggang 127. Okay, take note, yung 0 at saka 127 ay hindi pwedeng gamitin ng ordinaryong tao because yung 0 and 127 is reserved. Pero ang Class A IP address, mag-start siya from 1 to 127. Take note of that, ha? So kapag meron kang TCP IP, no, class of IP, Class A, no, take note, ha? This is TCP IPv4, Internet Protocol version 4. No, kasi yung latest one is Internet Protocol version 6. No? Okay, so ang Class A, ang range niya is 1 hanggang 127. Class B, no, 128 hanggang yan, 191. Tama ba? Class C, check natin na. Kasi medyo pag si Sergeant, nakakalimot na eh, no? Class D, yan. 224 hanggang 239. Class E, sorry, mga class, ganyan pa pala, no? 240 hanggang 255. Yan, okay. So, ang hindi natin pwedeng gamitin, yung IP address that starts from 0. Sir, bakit? Invalid kasi siya. Pag 127, hindi rin pwede. Sir, bakit? Kasi loopback. Loopback IP. No, hindi rin pwede yung 255. No? Hindi pwede 224 hanggang 255. Sir, bakit? Ay, hindi naman Pilipinas ang gumawa ng IP address. So, sa kanila lang yan, yung Class D tsaka Class E. Okay, so para malaman natin kung totoo yung sinasabi ni Sir Jeff, let's try to use the following IP address. Type natin 0. Tab. Okay. Ano po yung mababasa po ninyo? 0 is Not not valid. a valid entry. Yun. So, tama ba yung sinabi ni Sir Jeff na hindi pwede yung 0? Kasi po sa server yun, sir. Invalid po kasi siya. Basically, wala pong gumagamit. Kasi pag 0 is null or void. Although 0 is, ito yung unang start ng number, pero kasi kapag sinabi kasing 0, walang ganong IP na naka-design para sa isang computer. Kasi ang computer nag-start kung meron kang computer, kasi pag 0 turn off pag 1 turn on, di ba, sa binary. So kapag 0 turn off, ibig sabihin wala. Pero yun ang unang number kasi. So mag-start kapag sinabi mong meron, mag-start ka sa 1. Nakuha natin. Okay. So next, 127 kaya. No, let's try to use 127. Tingnan natin na. So 127, hindi ako makapag-type. What seems to be the problem of this computer? Yan, 127. Yun, may problem na naman. IP addresses. Sige, basa po. Starting with 1 to 7 are not valid because they are reserved for loopback address. This specifies some of other valid. Okay. So, nakuha nyo na, guys. Okay, dito ang usable. So, ito yung range. Tandaan nyo, yung first column range. Yung usable, 1 hanggang 126 lang. Sa Class A. Pag Class B, parehas, 128 hanggang 191. Class C, 192 hanggang 223. Nakuha natin. So, yung nakikita nyo, itong side lang na to, tsaka yan, yan lang po ang pwede po ninyong magamit. Clear ba sa atin yan? Clear? Yes, pa. Okay, thank you. Next. Sir, gaano karaming computer ang nagagamit ng ng IPv4? Nasa 16 million yan eh. 16 million. Teka lang ha. Ano natin, compute natin yan. Ito po, mga 65,534. 65,534. Yan. Tapos ito, nasa 254. Computer siya na. Yan. Ito, 16 million. I forgot eh. Yung exact value.
Try to multiply. Mag-multiply tayo. 2 times 2. Yan. So, enter. Minus 2. Yan. Yan yung exact value. Ito po yung exact value. Take note na 16,777,214 computer, cellphone, magkakasama yan. Basta ibig sabihin hanggang host. Yan, host. Yung pwede mong magamit. Host. No, so ibig sabihin ito yung kung ilan yung pwedeng makakonect. No? Yan yung pwedeng makakonect. Ito naman, range. Nakuha natin, guys. So, pwede nyo i-jot down, pwede nyo screenshots. Nakuha natin, guys. Ito po yung So, ito yung usable. Usable, no? Ito yung range. Ito yung range. Yan. Kasi sa usable eh. Usable range. Ito, yung talagang range niya. Range ng IP. Clear? Clear sa atin? Apo. Okay. So, may question? Sige. Baka may question kayo, guys, para at least masagot natin. Sir, paano po ulit i-compute yung host? Hindi, ano po yun? Yung host kasi, yun talaga yung default. Default na yun, inad ko lang. No? Default siya, ibig sabihin, ano siya? Ayun, tingnan na. There are more than 16 million host values for each class A. Ibig sabihin, yung kung gusto niyo makita kung paano ko siya kinompute, ang ginawa ko, 2 times 2. 2 times 2. Tapos nag-press ako ng enter ng marami. Hanggang maabot ko yung 16 million. Kasi kung class C, 2 times 2, hanggang umabot siya ng 255 at 256. No? Minus 2. Kaya naging 254. Yung class B naman, 2 times 2, tapos pinress ko yung enter ng marami. Pag na-meet ko na yung 65,000, minus 2. Kaya naging 65,534. Sa class A, 2 times 2 ulit, tapos pinress ko yung enter ng several times. Pag na-meet ko yung 16 million, minus 2. Nakuha natin? Apo. Okay, thank you. Pero meron pa talagang computation yan. Pero yan yung exact value. No? So, bakit minus 2? Malalaman natin yan. No? Tuturo natin yan. Pero actually, this is not the right course, no, for you to learn the computation of what do you call this, IP addressing. Kasi supposedly based on the prerequisites, dapat doon talaga sa prerequisite yan. Kaya nga, for me, this course or this subject supposedly not available or not offered for this semester. Para sa akin, kung na-i-consult sa akin kasi kapag hindi lang sa programming dapat in-implement yon, even sa hardware. Okay, so sa class B ito makikita nyo, there are 65,000 nodes in class B. So, di ba 65,000, nakuha nyo. Tapos dito sa class C, 254. Ano siya? Exact value yung binigay ko sa inyo. Okay? Nakuha natin. Apo. So, yon, kapag ito yung mga reserve IP, no, mga ganyan. Network, broadcast, yung mga dulo. So, loopback. Sir, ano yung loopback? Yan yung tinatawag nating local host kapag kayo nagpo-program. Diba? Let's say, pag nagpo-program po kayo, usually, di ba kayo nagpo-program kayo? No, ng web. So, ito po yung local host. No, 127.0.0.1. No, siya po yung local host IP. So much for that. Medyo explain ko na lang yun sa susunod nating part. I hope meron kayo konting natutunan today. So ito po yung ating range. Meron pa bang questions? Para susunod, i-explain ko sa inyo kung paano yung lalo sa Wi-Fi ninyo, paano pa konti yung pwedeng kumonek. Let's say, sir, gusto ko po sana 6 lang po yung nakakonect or 5 lang po yung nakakonect sa Wi-Fi namin. Pwede po ba yon? May kukomputin po tayo doon na ganon, pwede nyo siya gawing static na kahit walang password yung inyong Wi-Fi, hindi sila basta makakakonect. Pwede natin gawin yung ganong idea. No? Kasi sa network management, napaka-importante po yung
matutunan mo yung mga bagay na pwedeng makatulong sa in order for you to become, I'm not saying network administrator, pero at least yung parang nagkaroon ka ng yung pagiging network enthusiast, no, para maging technological savvy ka in relation to network. So I hope meron kayong natutunang something new about network management. So parang may kulang yata sa inyo ngayon. Wala yata si Mr. Aksayan. Mr. Aksayan nandiyan ba? Wala yata, no? So meron pa po bang questions? Yung next part ng ating exam, multiple choices, 40 items. So sana po maipasa niyo po siya. Sir, saan po natin makukuha yun? Doon sa, ito ba, no? Okay, i-click nyo lang i-click nyo po yung mga ano natin, lesson, yung mga previews. Ito, yung reviewer, click nyo lang yan para, ito po, ayan, click nyo siya. Diyan nyo po makukuha lahat po ng mga definitions. Plus yung mga slideshows that I've uploaded in our group chat. Now, thank you guys for attending our class. I hope na wala naman pong naging problem. Always stay safe, no? May God bless us. Sana po lagi po tayong nasa mabuting kalagayan, no? Mabusog po tayo sana sa ating kakaining tanghalian ngayong araw. Meron pa po bang questions? Wala na po? Si Miss Jacobo, walang questions? Kuya EJ, do you have any questions to ask? Wala na, sir. Wala na. Si Kuya Jonel, do you have any question to ask? Wala na po, sir. Okay, sige. So that's all for today. Thank you and God bless. Thank you po. Dismiss. Thank you. Thank you po, sir. Thank you, sir. Salamat po. Thank you po. Ay, sana, nakapag-create ba ng screenshot si Kuya EJ? No, hindi ko lang sure kung nakapag-create siya ng screenshot. Ala. Hindi, okay lang yan. Kasi, ano naman, meron naman tayong attendance. Tsaka may record naman. Thank you. Thank you po.